Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay National Irrigation Administrator o Administration, NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen, kaunay po sa sitwasyon ng ating mga patubig ngayong tag-init maging sa inaasahan pong El Nino ngayong taon. Gaya po ng aking nabanggit, napakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kabayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Irrigation Administration o NIA, walang iba kundi si Administrator Eddie Guillen. Admin Eddie, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, Admin. Hello po, magandang hapon po. Opo. Admin Guillen, ito pong mga nakarang araw ay iniulat po ng Pag-asa na 6 po sa malalaking dam ay nasa critical level at ang mga nadagdag na pag-ulan po na dala ng thunderstorms ay hindi po sumapat para mapataas po yung level ng tubig po sa ating mga dam. Sa bahagi naman po ng mga irigasyon na pinamamalahaan po ng NIA, kamusta naman po ang lagay ng mga ito po? Wala, yun po yung dalawang dam po ang nasa bahagi po ng NIA doon sa malalaking dams natin. Opo. Itong Magat at Pantabangan Dam po at patuloy po natin monitor. Totoo nga naman, alam niyo yung level nila mas mababa ho doon sa talagang normal level sana, no? So tinitignan natin yung mga dapat nating gawin, kinakausap natin yung ating mga irrigators associations para magpatupad po kami ng mga emergency measures po, like yung pagsasagawa namin ng alternate wetting and drying. Opo. Para po ma-maximize natin yung tubig kasi nakakatipid po kami ng around 30% pagka ginamit po namin yun. Opo. Bali, Admin Guillen, meron po bang malaking pangangailangan po ba ngayon sa tubig para po sa irigasyon? Wala, alam nyo, ngayon po, nandoon tayo sa stage na yung tinatawag na land soaking. Ito yung pinapatubigan natin yung mga lupa natin, mga sakahan natin para makapag-tanim na ng palay yung ating mga farmers. Alam naman natin, sinabayan pa ito ng mainit na panahon. Opo. Kaya kagaya ng Pantabangan Dam, bilay nyo ho yan, 5 probinsya ho papatubigan yan. So, yun po yung ating minomonitor. At kagandahan naman po dito sa ating UPRIS area, dyan po natin na-pilot yung ating AWD. Noong nakaraan po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan is umabot po ng 40,000 hectares. Opo. At halos ganun din yung area na vulnerable ngayon. Pero sa huli, ang hindi lamang namin napatubigan noon ay around mga 6,000 hectares. Opo. Using AWD. So, ngayon po, may mga nalagay pa tayo ng mga solar pump irrigation sa tail end ng ating mga irrigation system na makakatulong pa. So, hopefully, mas maganda po yung resulta ngayong El Nino na ito. Opo. Bali, Admin Eddie, di ba po may mga pananim po tayo na kada season lang po ito itinatanim. So, may mga pananim po ba tayo na pinagtutunang pansin po ngayon?
Ito pong mga, of course, yung palay natin, Mhm. yun ang primary. But doon po sa tail end ng ating irrigation systems na sinasabi ko kanina na critical na mapatubigan during po our system management conference. Ang maganda po sa niya, nagsasagawa po kami ng pagpupulong bago po magtanim at kasama natin yung iba't ibang stakeholders, yung DA, LGU, mga farmers natin. At yung na-identify po natin na mga tail end systems na hindi mapatubigan, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila makakapagtanim. Mhm. So, kinoconnect natin sila sa DA para mabigyan ho sila ng high-value crop seeds, kagaya po ng mais, munggo, yung gusto ko nilang itanim para po makapagtanim pa sila. In fact, ang totoo niyan, sir, mas mataas pa ang income ng mga nagtatanim ng high-value crops kasi sa palay. Mhm. So, we're hoping po na kahit na nasa dulon sila nasa tail end system sila, ay makakapagtanim pa po karamihan ng ating mga kababayan. But, in case po naman po na yan ay worst case scenario, nandiyan naman po yung ibang agency na tutulong sa atin. In fact, kahapon po, nagpulong po kami kasama si President Ferdinand Marcos Jr. At may convergence effort po kami na pinaghahandahan. Kasama po dito yung DOLE, DSWD, para may mabigyan pa rin po ng hanap buhay ang ating mga farmers na mga apektuhan at assistance. Opo. Bali, Admin Eddie, meron po ba tayong mga pananim ngayon na po na nakararanas po ng epekto po ng kakulangan po ng tubig? Ano-ano po to? Tsaka ano po yung action na ginagawa po ng NIA? Kanina po nag-uusap kami, ang sinasabi na sa atin yung sa Kabagbaran, Tagubo River Irrigation System natin, medyo may makakaranas po pagkaantala ng delivery ng tubig doon dahil alam niyo naman yung source ng mga system natin, yung mga ilog natin, silted na nga. Wala pang tubig. So, pinapriority muna yung inuming tubig. So, ito yung ating, bagat walang agarang structural intervention po sa mga to, pwede naman natin magamit yung ating mga heavy equipments para makatulong man lang na pwede kasi silang gumawa ng mga brush dam sa ilog para matulungan natin sila. At target natin may ibalik ang water delivery ngayon itong month din na ito, sabi sa akin kanina until 27, sabi sa akin kanina. So, yan po. Anyway, papasok naman tayo sa wet cropping season. Opo. At ang forecast naman ng Pag-asa parang tatama talaga yung itong may ulan pa naman dahil dun sa habagat. So, ang pinaghahandaan natin talaga yung buwan ng October, November. Opo. Dahil yan daw po ang kalakasan po ng El Nino. Opo. Yan po. Din po yung tatanong ko rin sana po sa inyo. Ano po yung mga preparation po na inalalatag po ng ating ahensya po regarding po dyan sa tinatawag or projection po na Super El Nino po sa ikalawang bahagi po ngayong taon? Wala, may mga contingency plan naman tayo inihanda para sa inaasahang epekto ng El Nino. Pinapabilis natin yung rehabilitation ng mga irrigation facilities natin. Naglalagay din po kami ng mga solar pumps at ngayon may mga mobile solar pumps din tayo na pwedeng tumulong sa ating mga magsasaka. And of course, ang talagang target ng NIA sana itong tinatawag natin climate change resiliency talaga. Kaya pinapabilis natin yung pagtatayo ng mga high dams natin. Dahil ito po talaga yung makakatulong po sa ganitong, kahit na pagkatag-ulan naman, nag-iipon siya ng tubig. Pag may La Nina, nakakatulong siya. Pag may El Nino, makakatulong din siya. So, yung mga short-term solutions natin, nakalatag naman. Pero, higit sa lahat, tinitingnan natin yung mga pang long-term solutions natin, yung pagtatayo po ng mga high dams. Opo. Bali, Admin Eddie, may sa mga napapansin po natin itong mga nakaraang buwan, syempre nagkakandak din po yung ating NIA ng mga programa, particular po dun sa mga pagtatayo po ng mga bagong pasilidad para po sa irigasyon. Matanong lang po, mayroon din po bang kasama po ba dito yung sa mga facility na ito yung mga rain catchment po na sistema para po yung halimbawa pagsapit po ngayong tag-ulan ay makuha din po natin o ma-harvest din po natin tong mga tubig ulan at magamit din po kalaunan po para po sa irigasyon.
Tama po yan. Yung mga ang tawag po namin dyan is yung mga small water impounding projects, tsaka mga small river impounding projects. Ito po yung mga catchment areas po natin. Ano po? In fact, meron tayong ongoing na isang malaking project dyan sa may Cabiao, Nueva Ecija, no? Catchment area po yun. Hinuhukay po natin yung part ng Megadite doon para ho pwedeng gawing catchment area at pwede rin namin gawing irigasyon pag kailangan na natin. Ano? So, nakikipag-ugnayan din kami sa DPWH para matulungan din tayo na yung kanilang flood control ay gawin nilang mga water management projects. Ito yung mga pagsasagawa dams, yung mga impounding dams, para po multi-agency ang approach sa atin dito dahil alam naman natin nasa highways po yung malaking pondo. Ano? At yung flood control naman nila, pagka dito gagamitin, sigurado marami pong matutuwa. Sa ngayon po ba, gano'n na po karami yung mga ganito pong kahalintulad po na sistema po sa mga sa mga irrigation po natin na pinamamahalaan po ng NIA po? Yun ang talaga nakita namin na proactive po kasi ang NIA. So yung nakita natin na tinamaan ng El Nino noong 23-24 El Nino, ang naging malaking intervention po natin yan is sa pagtatayo ng mga solar pump irrigations. Ano? So, meron na tayong around 2,500 units na naipatayo sa mga yan. At saka yung itong tinatawag nga ninyo ng mga impounding dams, lahat din po ng provinces, meron tayong mga projects po na ganyan. Ano? Oops. Naputo lang po ang ating linya kay admin. Subukan po nating balikan si admin. At mukhang hindi na natin mababalik sa ating linya ng komunikasyon po si Admin Gillian. Pero marami po tayong nakuhang mga ideya at mga informasyon kaugnay po sa ginagawa pong mga proyekto po ng NIA. Lalo na po ngayong tag-init at sa inaasahan pong Super El Nino po sa darating po na taon. Anyway, maraming salamat po kay Admin Eddie sa napahiram niyo pong oras sa atin na ngayong araw po. Balik na po tayo sa mga balitaan po natin. Sa kabila po ng binabantayang low pressure area na inaasahang papasok po dito po sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin iiral ang danger level na heat index o init sa katawan sa higit 40 lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw at ito ay may tatala sa bahagi ng Tugigaraw sa Cagayan, sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, Cavite City sa lalawigan ng Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure o pagkababad sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iyo pang balita,
Malaki ang naitulong ng programang Benting Bigas Meron Na o BBM sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand sa 20 pesos kada kilo na bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag ni Lacson, maraming mamimili ang nais makatipid sa gastusin kaya bumabawi sa murang presyo ng bigas. Sinabi rin ng opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks sa pamamagitan ng emergency milling operation sa ilalim ng energy emergency. Batay sa datos ng NFA, umabot na sa 54,000 metric tons ng aging rice stocks ang nailabas sa Food Terminal Incorporated o FTI para sa 20 pesos rice program hanggang nitong Abril. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ikakasana ng gobyerno ang komprehensibong climate resilience package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layo nitong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, popondohan ng gobyerno ang climate resilient rural infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More program. Under the proposed GAA 2026, the national government is funding climate-resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm-to-market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umano'y zero budget sa lungsod ng Davao, pinabulaanan ng Malacanang. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal, nananatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon. Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala po, bigyang daan po muna natin ang departure speech po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po ang ilang araw po niyang state visit po sa Japan. Narito po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Thank you. Thank you, Executive Secretary Ralph Recto. The interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and a most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with Their Majesties the Emperor and Empress of Japan. The First Lady and I will also have the honor to be conferred by His Majesty the Emperor with two of the most prestigious Japanese awards. The First Lady with the Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with the Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of La Candula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang, both of which are the highest civilian honors in the Philippines, in recognition of Their Majesties' contributions to strengthening Philippine-Japan ties. This exchange of honors symbolizes the strong friendship and enduring goodwill between our two nations and peoples as we reach another milestone in our relations. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Takaichi Sanai. This will be my fourth engagement with the new Prime Minister, following our face-to-face meeting in KL on 26 October 2025, our phone call on the 24th of March 2026, our ASEC plus online summit on 15 April of this year, where we discussed a very wide range of bilateral and regional issues. The Prime Minister and I will have a comprehensive discussion on various issues and explore ways to strengthen our bilateral coordination and cooperation, from our security and economic relations to our steadfast commitment to regional global peace and prosperity. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Our defense and security partnership with Japan has deepened in recent years through the forging of new agreements, such as the Reciprocal Access Agreement, signed in 2024, and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement signed this year. Japan has likewise extended grants under its OSA, or Official Security Assistance Programs,
in the years 2023, 2024, and 2025 that support the AFP modernization program. Japan has been a major bilateral trade and official development partner, consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our economic and developmental priorities. Japan is also the first country which signed a bilateral free trade agreement with the Philippines through the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, or PIJEPA. Japan has extended assistance to our Build Better More infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway project, the construction of the North to South Commuter Railway project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Japan has likewise extended support in the development of Mindanao through grants in projects such as the establishment of the Basilan and Sulu and Tawi-Tawi wireless backbone network. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. As with all my other bilateral visits, I shall hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities here in the Philippines. I shall be joined by my economic team and key private sector representatives, our staunch partners in growing the Philippine economy. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Thank you very much. Maraming salamat po. Narinig niyo po ang departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po ang kanyang pagtulak patungo pong Japan para po sa inaasahan pong state visit po niya roon po sa nasabi pong bansa. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, kayang makipagtulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sinumang lider ng Kongreso para maipasa ang mga prioridad na panukalang batas. Pero gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nito matitiyak ang kaparehong resulta sa Senado dahil sa kasalukuyang kaguluhang pampolitika rito. Sa ngayon ay wala pang petsa kung kailan ang ika-4 na full meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling nakatuon ng gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinakita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy rin anya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng foreign analysts na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa. Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang narito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pasok pa rin po yung previous House proceedings, resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, may isasalang din po ito. Yung BIR, pinagpapasyan pa namin. Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Office of the Ombudsman hiniling na ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawa pang individual. Ito ay may kaugnayan sa kasong plunder at indirect bribery na kinasasangkutan nila. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Hiniling na rin ng Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ito'y kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan namang magsasagawa ng ex-parte hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na humihingi ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng pagsisikap na maaresto ang puganteng mambabatas alinsunod sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court dahil sa crimes against humanity. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang paghiling ng Interpol Red Notice ay bahagi ng mga legal na hakbang ng pamahalaan para mahanap at mahuli si De La Rosa. Kapag na-issue ang ICC, maaaring tumulong ang nasa 195 Interpol member countries sa paghahanap at pagdetine sa senador. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinapubliko na ng Korte Suprema ang desisyon noong Mayo 20 na nagbabasura sa hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante order sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Batay sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan kung bakit hindi pinagbigyan si de la Rosa at may 4 na basehan dito. Una, hindi nakita ng korte na may sapat na dahilan para protektuhan
protektahan ang senador. Pangalawa, wala rin anilang nalabag at kailangang protektahang karapatan ni De La Rosa at katunayan isinailalim pa nga siya sa protective custody ng Senado, kaya kung titingnan ng korte, mas imagined anila ang sinasabing karapatan ng senador na ibigay sa kanya kaysa realidad. Pangatlo, hindi nakapagbigay ng dahilan si De La Rosa para maglabas ng TRO ang Supreme Court dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apat ay kung technical na usapin sa korte ang pagbabasehan, kung walang malubhang pinsala, wala ring dahilan para sa TRO kahit status quo ante order. Batay naman sa desisyon, ang siyam na justices na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO ay sina Chief Justice Alexander Gesmundo, Associate Justice Mark Leonen, Associate Justice Benjamin Caguiwa, Justice Rodil Zalameda, Justice Samuel Gaerlan, Justice Joseph Lopez, Justice Maidas Marquez, Justice Maria Filomena Singh at Justice Raul Villanueva. On leave naman siya Justice Japardi Maampaw at ang mga nag-dissent naman ay sina Justice Ramon Hernando, Justice Ami Lazaro Javier, Justice Henry Inting, Justice Ricardo Rosario at Justice Antonio Co. Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng binubuo ang legal na posisyon na isusumite sa pulisya, partikular sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto ang mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na pawang nakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita sa Senado, minority bloc sa Senado tinawag na fake news at propaganda ang video presentation ni Senadora Amy Marcos. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmosyon si Zubiri na i-strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Bogie D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senador Raffy Tulfo naman tinawag na hawsyaw o peke ang naturang video, habang pinunto naman ni Senador Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senador Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, binawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng DOLE, agad namang tiniyak ni Tolentino ang pagsusulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na mas magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector. I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo. Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihinto na ang rescue efforts at sinimulan na ang retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyalis ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Batay sa pinakahuling tala ng Bureau of Fire Protection, 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa insidente, 26 ang nailigtas habang nasa 17 ang nawawala. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na nakabantay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo, Maynila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na agad nagtungo sa mga evacuation center si DSWD Secretary Rex Gatchalian maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mamahagi ng tulong pinansyal maging ang family food packs at non-food items sa mga apektadong residente. Ani Asik Dumlao, ito ay bilang bahagi rin ng isinasagawa nilang disaster response operations at makaagapay na rin sa resources ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Alinsunod din anya ito sa utos ni Pangulong Marcos na agarang ibigay ang mga pangangailangan ng mga nasunugan at tiyaking sapat ito upang kahit papaano ay maagapayan sila sa muli nilang pagbangon. Nagtungo si Secretary Rex Gatchalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Delpan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, bahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agarang maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay. DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Maraming aksyon at intervention ang ginawa ng Philippine National Police o PNP kaya naabot nito ang 16% na pagbaba sa kriminalidad sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Allen Reyco, malaking tulong ang pagdagdag ng police visibility sa pagkamit ng Safer City na inilunsad ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya katuwang si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Co, nilinaw nito na nakatutok ang programang Safer City sa tinatawag nilang 8 Focus Crime kung saan tinutukoy nito ang mga krimen na mas nakaapekto sa pakiramdam ng mga mamamayan. Ito rin anya ang nagsisilbing barometer o sukatan upang masabi na ligtas ang isang komunidad. Yung po kasing sinasabi nating pagbaba ay nakatuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag po natin. Okay. Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung identified natin na kung saan pinaka nakakaapekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi. Yes. Kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, at 2 pong karnaping ng 4-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles. PNP Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Direktang tinamaan ang industriya ng maritima sa Pilipinas dahil sa patuloy na krisis sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang mabigat na epekto ng geopolitical tension sa pandaigdigang operasyon ng mga barko at maging sa transportasyon ng mga kargamento. Ayon kay Administrator Malaluan, umabot sa halos 50% ang idinagdag sa kabuang operating expenses ng mga shipping company dahil sa krisis na nagbigay hudyat sa pagbabago o pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasabay ng matinding hamon na ito sa sektor ng transportasyon, kinumpirma rin ng marina official na tumaas na ang pangkalahatang pamasahe sa mga pampublikong sasakyang pandagat, gayon din ang mga shipping at cargo transport fees o singil sa pagbabiyahe ng mga produkto. Pong maritime industry ay directly hit. Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente, tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So direkta po ang effect sa maritime industry. Marina Administrator Sonia Malaluan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng Vintar sa Ilocos Norte patuloy ang suporta sa mga nag-uuwiang OFWs na apektado ng mga hindi inaasahang problema sa ibayong dagat. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
Kas mabigbig a bagong bayani dagiti overseas Filipino workers tinulungan ti lokal na gobyerno iti ilitivintar dagiti sumagmamano a returning OFWs baben iti pundo ti munisipyo tapno masupusupan ti pagkasapulan dagitoy. Iti panangidaulo ni Vintar Mayor Richard Degala imunanay kan dagiti innem nga OFWs ket 5 ka dagitoy tinagawid manipod iti Middle East nang TED ti LGU iti 20,000 pesos at tulong pinansyal tapno adda ti pangrugyanda nga agnegosyo ang makatulong iti pamilya dagitoy. Malaksid iti detoy nangipay iti LGU iti nayod paya tulong pinansyal kadagiti OFWs iti kalabes ng runa kadagiti naapektaran iti gubat ijay Middle East. Segun pa iti Office of the Vintar Mayor naipaayan pa dagiti masiknan ti livelihood training tapno mapabilag ti kapabilidad dagitoy iti paragnegosyo. Sidadaan ti LGU amang suporta kadagiti OFWs ang naapektaran ti gulo ken dagiti nagawid manipod iti pagilyan ang nagtrabahuan dagitoy. Naisaguday dito iti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a suportaran dagiti returning OFWs tapno adda ti masakbayan da bayat iti padagtalinag da iti pagilyan kastamot iti suporta ti pamilya dagitoy babaen kadagiti nagduduma a pagbiyagan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani mula Ilocos Norte, kawing naman tayo sa La Union. Department of Health o DOH Wellness Center sa La Union binuksan upang ilapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Opisyal alinuktan ti Department of Health, Ilocos Center for Health Development, TDOH Wellness Center, Sajay Robinsons La Union, kaspasat ti panakapalawa dagiti accessible and preventive healthcare services iti rehiyon. Panggap ti mall-based wellness center ngay sidig ti naduma-duma serbisyo ti salunat iti publiko, iti mas kombinyente ken madanon a lugar. Karaman kadagiti libre a serbisyo mabalin nga usaren ti publiko, ket ti BMI assessment, screening para ti hypertension, diabetes ken kidney disease, HIV screening ken counseling, suporta iti salunat ken isip, family planning services ken healthy lifestyle counseling. Adda pay dagiti special konsultasyon ti medisina dagiti nataengan, OB gynecology, pediatrics, ophthalmology, senior citizen care ken serbisyo ti nutrisyon. Sigon ken ni DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw, napateg mapagbalin na nalaka madanon ti healthcare ken people friendly tapno maparigta ti publiko nga agbalin na proactive iti asikaso ti salunat da. Suportaran di Ilocos Training and Regional Medical Center ti operasyon ti pasilidad, babayan iti physician support ken referral services para kadagiti pasyente nga agkasapulan ti kanayunan apan nakaagas. Manipod Agoo La Union, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. PhilHealth pinalalakas sa mga programa at serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng BHW Summit 2026 sa lungsod ng Borongan. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. Malampuson naging patuman han PhilHealth Borongan and Barangay Health Workers BHW Summit 2026 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City, sugad kabahin han pagpariguan han ibabruan ngan partisipasyon han mga BHW mahitungod han mga programa ngan serbisyo panlawas. Sobra 300 nga BHW han Borongan City ang tinambong ha aktibidad nga may tema nga kayakap mo ang PhilHealth barangayanihan han mga health workers. Gintalakay ha summit ang ginpadako ngan ginpauswag ng mga programa ngan serbisyo ang PhilHealth upod ang expanded maternity care benefits, emergency referral packages, outpatient emergency care package, PhilHealth yakap ngan iba pa. Pinaaghining aktibidad katuyuanan han PhilHealth nga mapadako ngan mapariguan ang akses san publiko ngadto di kalidad ngan abot kaya nga serbisyo panlawas. Sumalakan Henry Almanon, Senior Manager han Social Health Insurance Academy and PhilHealth, katuyuanan liwat han aktibidad nga ripasuhon ang resultan Social Health Insurance Education Series. Sugad kabahin han monitoring and evaluation ngan kilaluan ang importante nga papel han mga BHW sugad nga kabakyang han PhilHealth ngan lokal nga gobyerno hapagpatuman han Universal Healthcare nga National Health Insurance Program. Tikang Lidia Syudad han Borongan, inhi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Pen mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. First sa Jonay Kadagatan Jigging Tournament matagumpay na idinao sa Southern Leyte. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas Sugod sa detalye. Naging matagumpay ang kauna-unahang adjunay sa Kadagatan Jigging Tournament na dinaluhan ng iba't ibang kalahok, bisita at supporters sa Masin City, Southern Leyte. Ang aktibidad ay nagpakita ng pagkakaisa, sportsmanship at pagmamahal sa karagatan ng komunidad. Nagpasalamat ang mga organizer sa lahat ng ahensya at grupong tumulong upang matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng nasabing torneo, kabilang ng Philippine Coast Guard, CDRRM Office, Office of the General Services, MTEP, at mga pangunahing sponsors na nagbigay ng matibay na suporta at koordinasyon sa buong aktibidad. Ayon kay City Tourism Officer Attorney Chen Abria, malaki ang naging ambag ng bawat kalahok at supporter upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang naturang pagtitipon. Inaasahang ding may pagpapatuloy at lalo pang mapapalawak ang torneo sa mga susunod na taon upang higit pang mapaunlad ang turismo, pagkakaisa ng komunidad at responsableng pangangalaga sa karagatan. Nagpasalamat din ang mga organizer sa lahat ng nakiisa at dumalo, kasabay ng pangakong magdadala pa ng mas maraming aktibidad para sa mga mahilig sa pag-iisda. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Dalia Urit at Whale, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 1,000 Cagayano nakatanggap ng tulong mula sa Walang Gutom Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Mokabat sa libuan og 54 ka mga Cagayanon nga mga benepisyaryo sa Walang Gutom program sa DSWD ang nagtapok sa City Hall Quadrangle og sa Barangay Bayanga aron makadawat sa ilang ikaupat nga batch sa mga kinahanglanon nga supply sa pagkaon. Ang Walang Gutom program usa ka flagship initiative ni Presidente Marcos nga gipangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagtumong sa paghatag og long-term nga solusyon sa involuntary hunger sa mga kabos nga pamilya. Ubos sa framework sa programa, ang mga benepisyaryo gigarantiyahan og binuan nga supply sa nutritional items sulod sa 3 ka tuig. Lakip ang tunga sa sako nga bugas, presko nga utanon og mga provision sa karne. Gawa sa pag-apod-apod sa pagkaon, ang DSWD nagpahigayon usab og mandatory nutrition training sessions alang sa tanang partisipante aron mahatagan og gahom ang mga pamilya sa paghimo sa healthier lifestyle choices. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ryan mula Cagayan de Oro, dakuan naman natin ang Zamboanga. Mga magsasaka sa lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte nakatanggap ng farm inputs mula sa lokal na pamahalaan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. 11 kaasosasyon sa mga mag-uuma ang nakadawat og farm inputs atol sa pasundayag sa Umahan 2026 Harvest Festival nga gihimo dito sa Dampalan Egbo Farmers Association sa lungsod sa Dapitan. Ang mga farm inputs naglangkob sa mga vegetable seeds, fertilizers, insecticides, farm tools ug uban pa nga nagkantidad og kapin 300,000 pesos nga gidawat sa 6 kaasosasyon sa mga mag-uuma sa La Libertad. Samtang 5 kaasosasyon gikan sa Dapitan City mutya og katipunan ang midawat og package inputs alang sa broiler production nga mibalor og kapin 400,000 pesos. Dakong pasalamat ang mga asosasyon sa maong programa ug dakong tabang kini alang sa mga mag-uuma nga nanginabuhi sa bukid. Giila usab niini ang dakong papel sa sektor sa agrikultura labi na karon nga nag-atubang ang kalibutan sa hulga sa climate change ug uban pang mga hagit nga nakaapekto sa produksyon sa pagkaon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Ples mula Zamboanga, dakuan naman natin ang Marawi. Proyektong permanent shelters para sa IDPs ng Marawi, opisyal nang inilunsad ng Bangsamoro Government. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Opisyal na piyagpuna, nagyang ka na project ka permanent shelters para kung mga internally displaced persons sa nagyang kaya ingitun o Islamic City of Marawi. Makapupo, nagyang ka na project ka permanent shelters sa nagyang kaya gobyerno abang Samoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Piyagulwa na nagyang kanan na project, agyang kay mambu opisina Abar Marawi Rehabilitation Program, in Paderano nagyang kay opisina ang Ministry of Human Settlements and Development. Ay malaaptag yung kanana project na mabkabgan sa permanent mga kibubulingan nagyang kaiya magatos sa 51 a pamilya IDP sa kiadaan sa walay sa giyong kutamyaw lawla a Marawi Sage si sa giyong kuto Aragu na 2017. Ganaan mambuso mga pamilya anta ka mga IDP sa mga bangsa tano kiadaan sa walay na depan na lupa bayran na kambelayan na paparuman. Aya din na mala amya makader pa si sagyang kana na groundbreaking ceremony o 151 na permanent shelters na sa mga uluan tano ang mga officials sa mga representative agyang kaya pitiburangan ng mga opisina amya magugupa para ko rehabilitation efforts sa makapupon si sagyang kaya Bangsamoro Government. Isabuhi ni kung mga programa agyang kaya BARM para kung mga displaced families. Tama ni Manto si sagyang kaya ingdun wa Islamic City of Marawi, Lanao del Sur. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid po sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inalis na ng Pilipinas ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng poultry products mula sa bansang Belgium matapos matiyak ng pamahalaan na sapat ang kanilang mga hakbang laban sa bird flu. Sa inilabas nitong circular, kinilala ng Department of Agriculture o DA ang ipinatutupad na regionalization protocols ng Belgium laban sa high pathogenicity avian influenza o HPAI. Dahil dito muli nang papayagang makapasok ang mga produktong tulad ng karne ng manok, itlog, day-old chicks at breeding materials mula sa mga lugar na itinuturing na ligtas. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang supply ng manok sa bansa at makatulong sa pag-ibsan ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang desisyon ay nakabatay sa siyentipikong pagsusuri at maingat na pagtaya sa panganib. Binigyang diin din niya na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang proteksyon sa lokal na agrikultura kasabay ng pagtitiyak ng sapat at abot kayang pagkain. Iginiit ng DA na papayagan lamang ang pag-aangkat mula sa mga lugar na kinikilalang ligtas upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa biosecurity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, bahagyang tumaas ng 2% ang bilang ng mga construction project sa bansa noong Marso, batay na rin sa inaprobahang building permit ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 16,066 projects ang naitala, mas mataas kumpara sa 15,750 sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ng kaunti ang kabuuang halaga ng mga ito sa 49.07 billion pesos mula sa 49.33 billion pesos. Pinakamalaki ang bahagi ng residential projects na bumubuo sa 62% ng kabuuang bilang na umaabot sa 9,955 projects. Tumaas din ang bilang at halaga ng non-residential projects na umabot sa 3,663 at nagkakahalaga ng 24.87 billion pesos. Samantala, kapansin-pansin ang pagtaas sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapalawak o dagdag sa mga gusali habang bumaba naman ang bilang at halaga ng alteration at repair works. Tumaas din ang bilang ng iba pang construction projects, ngunit bumagsak naman ang kabuuang halaga ng mga ito kumpara noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, tumaas naman ng 6.70% ang kabuuang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa himpapawid sa unang 3 buwan ng taon na umabot sa 17.05 million. Yan ay ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Malaki ang naging ambag dito ng pagdami ng domestic passenger traffic na sumirit sa 6.11% o katumbas ng 9.03 million na mga pasahero. Samantala, umakyat din ang bilang ng international passengers ng 8.02 million mula sa 7.47 million noong nakaraang taon. Nanguna ang Cebu Pacific at ang subsidiary nitong Cebgo sa pinakamaraming na serbisyong pasahero na umabot sa 5.10 million habang Air Swift ay nakapagtala ng mahigit 95,000 passengers. Sumunod ang Philippine Airlines at PAL Express na may pinagsamang 2.49 million passengers sa nasabing panahon. Samantala, iniulat din na nakapagtala ang AirAsia Philippines ng mahigit 291,000 passengers habang nasa 53,000 passengers naman ang sa Sunlight Air. Ayon pa sa CAB, sa international flights bahagyang mas marami ang pasaherong hinawakan ng mga foreign carrier na umabot sa 4.05 million kumpara sa 3.97 million ng mga domestic carrier. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inanunsyo naman ng Securities and Exchange Commission o SEC ang panibagong 25% na bawas sa bayarin para sa pagkuha ng kopya ng corporate documents bilang bahagi ng pagpapagaan sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, ipatutupad ito sa ilalim ng Memorandum Circular No. 18 Series of 2026 na maging epektibo sa Hunyo 1. Dagdag pa ito sa naunang 50% na bawas na ipinatupad noong taong 2025. Sinabi ni SEC Chairperson Francis Lim na layunin nilang pababain ang gasto sa serbisyo ng gobyerno at gawing mas accessible ang corporate information sa pamagitan ng digitalization. Sa ilalim ng bagong rates, magiging 750 pesos na lamang ang halaga ng mga authenticated at physical copies ng mga pangunahing dokumento mula sa dating 1,000 piso. Samantala, bababa rin ang presyo kada pahina ng iba pang dokumento, pati na ang mga digital copies na makukuha sa e-search system ng SEC. Mananatili naman ang kasalukuyang singil para sa SEC API Marketplace na ginagamit sa direktang pagkuha at pagpapadala ng corporate data. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 26, 2026. Ang US dollar ay tumbas ng 61 pesos and 44 centavos, habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay tumbas ng 48 pesos and 12 centavos, habang 4 centavos ang South Korean won. Samantalang Chinese yuan ay 9 pesos and 6 centavos, habang 7 pesos and 84 centavos naman ang Hong Kong dollar. 82 pesos and 90 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 53 centavos naman ang euro. Sa panghuling pares natin, ang Canadian dollar ay 44 pesos and 51 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 37 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Buong kumpiyansa at sabik ang Filipino tennis star na si Alex Ayala sa pagsisimula ng French Open matapos ang pinakamahaba at pinakamasinsinyang clay court campaign sa kanyang karera. Sa press conference sa Roland Garros, sinabi ni Ayala na handang-handa siya para sa unang linggo ng torneo. Ayon sa 21 anyos, mas preparado siya ngayon kumpara nung nakaraang taon, lalo na't malaki ang inimprove niya sa paglalaro sa clay nitong nakalipas na 12 buwan. Halos linggo-linggo ang naging laban ni Ayala sa clay season, pero sinabi niyang nag-e-enjoy siya sa proseso at sa oras na ginugugol niya sa court. Inamin din ni Ayala na mabigat ang emosyonal na demands ng buhay atleta, kaya malaking tulong ang kanyang support system. Dagdag niya, mahalaga para sa bawat atleta ang kakayahang kontrolin ang emosyon sa gitna ng tensyon at pressure ng laro. Nagpasalamat din si Ayala sa mga kaibigang kapwa young stars sa WTA tulad ni na Eva Liz, Zeynep Sonmes at Eva Jovek, ang makakatapat niya sa first round na nagbigay pa sa kanya ng birthday cake bago ang torneo. Sa kabila ng lumalaking atensyon sa kanyang pag-angat, nananatiling grounded si Ayala at todo pasalamat sa suporta mula sa Pilipinas. Papasok si Ayala sa French Open na may malaking momentum matapos ang breakthrough year na nagpasok sa kanya sa WTA Top 50. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagningning ang Filipina figure skater na si Sky Patenya matapos masungkit ang bronze medal sa women's event ng 2026 Oceania International Figure Skating Competition sa Auckland, New Zealand. Umabot sa 81.31 points ang total score ng 23 anyos na si Patenya, sapat para makuha ang ikatlong pwesto sa prestiyosong torneo. Pumangalawa siya sa short program na may 28.89 points at nagtapos sa third sa free skating matapos magtala ng 52.42 points. Sa social media post ng Philippine Skating Union, ipinagmalaki ng PHSU ang kanyang tagumpay. Tanging si Patenya ang nagrepresenta na sa Pilipinas sa 3 araw na kompetisyon. Tumulak sa unahan ang mga veteranang sina Josephine Taljegard ng Sweden na nag-gold sa 139.48 points at Dimitra Kori ng Greece na nag-silver sa 96.16 points. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Isang malaking dagdag puwersa ang papasok sa National Team Program ng Pilipinas. Kinumpirma na si Ara Galang, isa sa pinakakilalang pangalan sa Philippine Volleyball, ay opisyal ng bahagi ng pinalawak na Alas Pilipinas Women Pool para sa nalalapit na 2026 ABC Women's Cup na gaganapin sa Candon City mula Hunyo 6 hanggang 14. Ayon kay Interim Head Coach Shaq De Los Santos, aktibo nang nag-iensayo si Galang kasama ang national squad. Sa edad na 31, dala ni Galang ang higit isang dekadang karanasan sa collegiate, pro at international volleyball, isang bagay na napakahalaga para sa Alas Pilipinas Women na kasalukuyang dumaraan sa malaking roster reshuffle. Ilang players ang umatras o hindi available para sa torneo, kaya't ang pagpasok ni Galang ay nagbibigay ng stability, maturity at veteran presence sa lineup. Kilala si Galang bilang isang versatile winger na may mataas na volleyball IQ, solidong depensa at kalmadong leadership, mga katangiang kailangan ng koponan lalo na sa isang regional tournament kung saan mabibigat ang makakatapat. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, may pagkakataon ang Galleries Tower na makuha ang itinuturing na generational talent sa katauhan ni Eliza Solomon. Nakuha ng High Risers ang first overall pick ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft matapos ang ginanap na lottery nitong Lunes sa Mandaluyong. Pumasok ang Galleries Tower sa lottery na may 30% chance para sa top pick, pangalawa sa Capital One na may 40% odds. Si Solomon ang itinuturing na pangunahing kandidato para sa unang pick dahil sa kanyang impressive resume na 3-time UAAP champion mula National University at karanasan bilang import sa Japan. Bukod kay Solomon, nangunguna din sa listahan ng 42 aplikante ang mga bigating pangalan mula UAAP at NCAA, sina Lams Lamina, Det Pepito at Lara May Silva. Si Solomon ng National University na 6'1" opposite spiker na galing sa stint sa Japan ay inaasahang magiging isa sa top picks ngayong taon. Kasama rin sa headline applicants ang 2-time UAAP best setter na si Lamina at 2-time UAAP best libero na si Pepito mula University of Santo Tomas. Mula NCAA, tampok si Lara May Silva, 3-time best libero kasama sina Nat Estreler at Julian Castro. Ilan sa mga UAAP standouts mula sa UP na sina 4-time best middle blocker Niña Itang, Ira Iaboneta, Joanne Monares, Hart Magsambol at Jum Gayo. Mula UST, sina Jonah Perdido at Saiza Gula. Mula FEU, Tin Ubaldo, Ann Asis at Floris Pampa. Mula Lasal, Iyala o Ella Raagas, Michelle Beterina at Sofia Sindayen. Mula UE, Kisipada, Tin Ekalia at Casey Balingit. Mula Adamson naman si Barbie Jamili at Ateneo na si Taz Fujimoto. Mula naman sa NCAA at iba pang mga eskwelahan, nanggaling mula Letran sina Lara May Silva, Nat Estrelier at Julian Castro. Sa San Sebastian, sina Tina Marasigan, KJ Dionisio at Kat Santos. Sa Lyceum, sina Jonah Dolorito at Jaja Tulang. Mapua, sina Nicole Ong at Grace Cabadin. San Beda, si Erin Navarro. Perpetual, si Fifi Ariola. At mula sa JRU, sina Yanyan Alona at Kring Batara. Malaking pangalan, malalim na talent pool at matinding kompetisyon ang inaasahan sa 2026 PVL Draft na posibleng magbago ng landscape ng liga sa mga susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Erwin Piñano.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw, kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at kay Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.